I-share ko lang yung karanasan ko sa combat operation na may encounter. So, may dalawa kong encounter sa paninerbisyo ko na hindi ko talaga makalimutan. Noon, way back 2005, assigned pa ako noon ng 3rd Scout Ranger Company. Ito naman yung operation sa Eastern Visayas. Combat operation yon, 7 days combat operation, area ng Tapas, Kalinog. Yung panahon na yon, operation yon, combat operation. Tapos, sa 7 days na yon, nahalughog na namin lahat yung buong area sa area of operation namin. Ako noon, I'm designated as lead scout. Lead scout. Lead scout ako noon. So, sa madaling salita, na paubos na yung resyon namin noon. Tapos na yung patapos ng combat operation. Along the combat operation, marami kaming na kuhang abandoned camp. Mga 3 yun, pero ang isa doon, press pa talaga. Press pa talaga. Ibig sabihin, yung kalaban noon is na, kami, na compromise. Kaya, umatras agad o nag-iwas yung kalaban sa amin. Patapos yung resyon namin noon, 7 days. Ang 7 days namin noon, paubos na yung pagkain namin. Then, nag-decide yung platoon leader namin na bumaba na. Para, dalawa yung plano yun mag-resupply or pull out na. Tapos, pag pull out namin, bumaba kami ng barangay. Doon, nagantay kami ng instruction. Then, umaga pa noon umaga. Nakababa kami more on estimated mga 7:07 in the morning. Then bumaba kami sa barangay. Nagano kami doon, nag-ambay muna. Ano ito, pagkagabi na kami na pick up. Kasi nga may pagbabago, gabi na kami na pick up. Then along the way na habang nakasakay na kami, kami noon, dalawang sasakyan, isang ELF na civilian vehicle at saka isang M35. Kasama namin yung operating troops ng First SRB pa noon tapos pagdating noon ng after mga 30 minutes siguro na biyahe namin, papunta na kami ng batalyon. Yung pala ay nakandakan namin ng ambush. Then bigla na lang may sumabog. Alakas ng sabog, sunod-sunod na sabog. Yung pala ay naambush na kami, na nai-ED kami. So doon kumbaga tinamaan talaga yung yung sinakyan namin na as in na-hit talaga yung sinasakyan namin. So, yun, hindi ko na namalayan na parang nahilo na walang malay. Pero after mga 5 seconds siguro yun, naimasmasan ako. May tama rin ako. So, madilim kasi, nangyari yun, mga 1900 yung pizza 19 ng Nobyembre 2005. Hindi ko talaga makalimutan yun. Then, yun nga, na landmines kami. May maraming sa team namin, sa 7 kami, 7-man team, 4 yung nadali. Talagang patal talaga yung tama nila sa landmines. Kumbaga, ang iba, on the spot, ang iba natakbo pa ng ospital. So, ang nadali doon, yung guide ko, tapos radyoman, team leader, then isang
Girl Scout. So, patay lahat sila yun. May nadamay pa na, yung nag-escort, may nakasali pa doon nag-escort na taga 47 IB. Apat ang patay din yun. Bali, siyam lahat yung casualty. Marami rin wounded. Ako noon, wounded din ako. Ang ano sa akin ng isang kasama ko, senior, ayoko pa sanang ayoko pa sanang mag-pull out dahil nga siyempre nandun pa yung tropa namin, tapos maraming casualty. Pinilit na lang ako na sabi ng senior ko, sama ka na doon kasi sa ulo yung tama mo, delikado yan. Sumama na lang ako. Tapos din yun, napunta na kami. Pinunta kami sa pinakamalapit na ospital sa Kalinog. Then, yun nga, lesson learned doon. Mga lesson learned na sa operasyon. Pagka tumambay ng barangay, mahirap talaga. Mapapattern na yung movement natin. So, yun. Isa sa mga hindi ko makalimutan talaga. Nung Oo, nakita ko lahat yun. Nang gumagapang ako, nang naimasmasan ako, gumagapang ako, nakita ko yung isa kong teammates, wala na talaga. Talagang wala na. Gabi kasi, kapaan na lang eh. Kapaan. Mga ano yun, 1900, madilim na, 1900. Gabi. Nag-volume fire ang kalaban pero hindi nila kayang assault kasi yung nag-return fire man ang mga kasama namin, nag-return fire. So, hindi sila naka-assault. Ang kinagandahan nun, kasi yung mga team leader namin nun, mga kasama, na hindi rin napuruan, talagang lumaban talaga. Lumaban talaga sila. Kumbaga, hindi nawala ng pag-asa, hindi na demoralize. So, nandun pa rin yung spirit na lumaban. So yung first, anong nararamdaman mo first? Hindi naman dapat. Ang inisip ko na sa sarili ko, siguro ito na yung ko. Kasi ang akala ko nga patay na ako eh. Ang akala ko nung patay na ako kasi nawalan ako ng malay, natabunan ako ng mga halos lupa, yung talsik ng lupa, kasi nahati yung nahati yung sasakyan namin na help. Natabunan ako doon. Tinulungan na ako ng kasama ko na kunin yung mga debris na nakatabon sa akin. Kalakas, halos, sa Kalinog, naririnig pa nila yung sabog ng landmines sa batalyon. Parang yung landmines may kalaban nila na nag-aabang. Mayroon na lang kalaban nag-aabang. Nag-volume fire yung kalaban. Nasa ang pinistuhan lang nila yung parang rice field. Rice field, doon lang sila pumisto. Medyo may may mga puno-puno. Doon lang sila nag-cover. Pero hindi sila naka-assault sa amin. Ano yung mga reaksyon mo? Siyempre, ang reaksyon ng doon ng mga hindi rin na casualty. Kumbaga, laban talaga, lumaban talaga yung tropa. Nakapag return fire agad. Kasi buti nga yun, yung isang M35 na convoy namin, hindi rin na-hit ng landmines. Napuruhan talaga. Napuruhan yung leading kami kasi kami na una nakasakay doon. Ano pa ako noon, that time, corporal pa ako noon. Corporal. Tapos, yun nga, medyo na-pattern kasi yung namin noon, yung movement namin. Oo, tinama ang tama ko noon sa ulo, sharpnel sa ulo. Madugo lang kasi kaya pinaibak ako. Ano yung one person? Ano yung mga sinasabi nila?
Ang ginawa ng ibang kasama namin, kasi nga, after na sumabog, medyo shock pa yan eh. Pero ano naman nun, few seconds naman nun, baga nandun talaga ang spirit ng tropa na lumaban. So hindi kami nawalan ng pag-asa nun. Kasi kung ma-assault kami dun, nako, baka hindi lang yun ang casualty sa amin. Wala din talaga yun yung one. Oo, yung may mga lesson din na ano doon kasi nga tambay ng barangay. Oh, baga na pattern. Ang ibig sabihin, dalawa lang yun eh. Exit or random. Kasi ang daming kalaban talaga doon kasi yung abandoned camp. So, more or less, estimated namin mga 50 to 60 katao yung maka-accommodate sa abandoned camp na yun. Kasi maganda, naka 45, yung may running trenches, may mga maganda yung ano nila, kampo nila. Iyan nila lang lang. Ano yun? Ano yun? Wala nang bayan doon. Parang rough road noon. Rough road yung daanan. Wala nang ganong bahay doon. So, nung after nung one, wala na. Oo, siyempre, bilang kasamaan mo, masakit. Ka-teammates mo, kasama mo lagi. Kumbaga, ang naramdaman mo, para mo na rin kapatid yun. No? Sobra pa nga sa kapatid kasi sama-sama kayo sa isang kubo, magka-team kayo. Tapos, yun na, ang nangyayari sa kanila. Kasi masakit din sa amin.